Nagkaroon ng Pilipinas ng nuclear program noong 1958 at in-establish nito ang Philippine Atomic Energy Commission base sa Republic Act 2067. Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos noong panahon ng martial law ang nag-anunsyo ng pagnanais ng gobyerno na magtayo ng isang nuclear power plant para mapunan ang pangangailangan ng kuryente ng buong Luzon bunsod ng pagkakaroon ng krisis sa petrolyo sa pandaigdigang marketa. Ang General Electric at Westinghouse Electric ay parehong nagsumite ng proposal. Ang General Electric ay nagbigay ng konkretong proposal kung saan ang Pilipinas ay gugugol ng mahigit $700 million sa pagpapagawa nito. Ang Westinghouse Electric ay nagbigay ng mas mababang halaga pero kulang naman sa mga detalye. Unang pinili ang mas mahal na General Electric, ngunit ito'y sinalansangan ng dating Pangulong Marcos at mas pinili nito ang Westinghouse. Sa kalaunan, umabot ng mahigit $250 bilyon na ang nagastos ng Pilipinas sa pagpapagawa nito. Umpisa pa lang, nababalot na ng kontrobersiya ang pagpapatayo ng nasabing planta. Nagsimula ang konstruksyon noong 1976 pero natigil ito pansamantala dahil sa isang aksidente sa Estados Unidos. Bunsod nito, nagkaroon ng panibagong pagbeberipika ng safety measures ng nasabing konstruksyon at nambatid nila na tadtad ito ng mga depekto. Ang Bataan Nuclear Power Plant nang malapit itong matapos ay humigit kumulang $2.3 billion na ang nagagastos ng Pilipinas. Noong 1986, sa bisa ng People Power Revolution, napatalsik ng taong bayan ang rehimeng Marcos. Kasabay nito ang kabi-kabilang petisyon para hindi ituloy ang pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant. Ilan sa mga isyong pinukol sa nasabing planta ay ang isyu ng kalusugan, pati na rin ang oposisyon ng mga residente ng Bataan. Sa isang pagsusuri ng Greenpeace Philippines, sinabi nito na maliban sa mga isyu tungkol sa integridad ng pagpapatayo ng nasabing planta, pinagdiinan nito ang di umano'y kalakihan ng perang kakailanganin ng bansa para sa pagbubuo o pagsasayos nito. Para sa operations at maintenance, halaga ng waste storage at ang pag-decommissioning nito o pag natapos na ang panahon ng operation nito. Sa mga nakalipas na pagdinig ng Senado, sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi na pabor siyang buhayin ng 620 megawatt na nuclear power plant. Di umano'y, safe na itong gamitin kahit na hindi pa ito nagagamit kailanman. Ayon kay Cusi, mayroong sapat na supply ng kuryente ang Pilipinas, pero ang pagbubukas ng BNPP ay magbibigay ng power reserves kung saan bababa ang tsansa na malagay ang Pilipinas sa yellow at red alert. Ngunit para kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Energy, ang halagang gugugulin para buhayin ng nasabing planta ay mas mainam kung gagamitin sa mas madaling maisakatuparan ng mga proyekto. Dagdag pa nito, mas mabuti kung bago buksan ng nasabing planta, magkakaroon ng konsultasyon sa mga iba't ibang stakeholders para lahat ng kanilang mga katanungan at pangamba ay magkaroon ng kasagutan. Para sa Alam Pa News, RH49, Rita Salonga. Naglilingkod sa pagbabalita.